Bantay sarado pa rin hanggang ngayon ang LPG tanker sa bahagi ng SCTEX sa Mabalacat, Pampanga. Ang mga residenteng malapit doon bawal munang manigarilyo at magluto hanggat hindi pa natatanggal ang tanker. May ulat on the spot si Jay Sabali. Jay? Maris, hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa rin nga natatanggal ang nahulog at tumaob na 18-wheeler LPG tanker sa may parte ng SCTEX dito sa may barangay Biabas, Mabalacat, Pampanga. Nakabantay pa rin ang mga taga-SCTEX at mga bombero sa accident site. Sinecure ang isang lane para pagparadahan ng mga emergency vehicles na ang pinaka-importante ay ang mga fire trucks. Ang mga hose ng bombero nakadeploy na at nakatutok sa tanker. Hindi kasi alam sa ngayon kung gaano karami sa 20,000 kilos na kargang LPG ang nag-leak kahapon at ang natira sa tangke na may seal ito muli kahapon. Pag nagkaroon nga raw ng pagsabog ay abot ng 1 kilometer radius ang pinsala. Kaya naman ang mga apektadong residente ay inutusan ng i-off muna ang circuit breaker ng kanilang bahay. Bawal ding manigarilyo at magluto sa ngayon habang di pa natatanggal ang tanker. Samantala, sugatan at may bali sa katawan ng driver at panahante ng truck na agad itinakbo sa ospital. Ayon naman kay Rex Ramos, SCTEX Supervisor, dito na sa ibaba ng highway didiskartehan ang pagtatanggal ng tanker para di maabala ang daloy ng mga sasakyan sa SCTEX. Dumating na rin ang kanilang emergency response team para umasiste sa isa pang tanker truck na sisip-sip sa natitrang LPG na laman ng tumaob na tanker. Kami nandito ngayon magbabantay. Pag in-extract yung pinaka-LPG mamaya, babantayan natin dahil baka dun sa may dugtungan ng hose nila o dun sa may malapit sa truck magkaroon ng leak, baka biglang magkaroon ng liab. Hinihintay naman ngayon ang pagdating ng mga heavy equipments na siyang magsasagawa ng pagsipsip sa natirang LPG sa loob ng tanker. At paalala naman sa mga panorte, no, pag isinagawa na ang pagsisipsip ng LPG ay pansamantala munang isasarado ang koneksyon ng NLEX at SCTEX dito nga mismo sa parte kung saan nahulog ang mismong tanker at pinapayuhan ang mga motorista na mag-alternative route muna sa may exit ng Santa Ines. At sa ngayon, katabi naman natin ang kasama natin si Sir Alberto Swansing, siya ang road safety consultant ng Toll Regulatory Board. Magandang tanghali po, sir. Magandang tanghali din. Yan. Magandang tanghali din siguro. At may katanungan sila para sa inyo sa loob ng studio. Oo, Ginoong Swansing, si Mariz Umali po ito. Magandang tanghali po sa inyo. Sir? Magandang tanghali din sa inyo at sa nanonood sa inyong programa. Opo, una po sa lahat, ano po ba ang nagpapahirap ngayon para matanggal na itong LPG tanker dyan sa lugar na yan? Well, unang-una yung kinakailangan dito yung isang tanker din, ano, na pagsasalinan ng kanilang kargamento, yung LPG. We were told na naghahanap pa sila ngayon ng replacement tank, no? Replacement tanker na para magamit. Chairman, meron po bang impormasyon na binigay sa inyo kung gaano katagal pang aabutin bago makahanap nitong replacement tank na ito? So far, wala kaming impormasyon pa na natatanggap kung kailan nila mapapadala rito yung replacement tanker. Para maumpisahan na yung pagsisip-sip ng LPG. And kung halimbawa, kung sakali pong dumating na yung replacement tanker na yon anytime this day, gaano po katagal yung aabutin bago masipsip yung buong laman nitong tanker na ito? Kung ganyan kalaking tanker, aabutin yan. Depende sa pump na gagamitin nila, no? Pero abutin mga 1 oras yan. Sinabi po sa ating ulat, no, na bantay sarado po ngayon na yung LPG tanker na yan at yung mga lugar kasi lubhang delikado, Chairman, yung sitwasyon kung halimbawa may biglang manigarilyo, ano, at if ever mabatod malapit dun sa may LPG tanker na yan. Gaano po ba karami yung tauhan natin ngayon dyan at ano po ba yung mensahe na maaari natin ibigay sa mga tao dyan para hindi muna talaga magluto at walang susuway na baka may manigarilyo din dyan sa may lugar na yan? Well, sa aking pagkakaalam, inabusuhan na ng mga tao ng SCTEX yung kapaligiran, ano? Lalo na yung bahay doon sa katabi ng tanker na tumumba.
na wala munang magluluto, no? In fact, yung kuryente nga is brown out muna dito sa lugar na ito para maiwasan yung unnecessary na sparking, no? Alright, lilinawin ko lang po, Chairman, na ito pong nahulog na tanker, hindi po siya sa main road, ano? So hindi po siya nagkakos ng traffic sa ngayon. Tama po ba? Yung nakikita natin? Hindi naman. Hindi naman. Kasi itong lugar na ito'y kurbada, no? Paakyat yan papunta roon sa toll gate ng SCTEX. At may update na po ba tayo tungkol doon sa mga sakay nitong LPG? Paahon. Alright. May update na po ba tayo, Chairman, tungkol doon sa pasahero nitong LPG tanker na ito? Nasa ospital pa ba sila or kumusta po ba ang lagay nila? Yung driver, pagkasabi sa amin, nasa ospital pa, no? At hindi pa naumpisang imbestigahan. Mag-isa lang po ba siya? Chairman? Nasa ospital pa yung driver. Alright. Hindi pa siya naimbestigahan. Alright. Maraming pong salamat sa mga impormasyong ibinigay niyo po sa amin, Ginoong Alberto Swansingan, Road Safety Consultant ng Toll Regulatory Board, at marami ring salamat sa ating kasamang si Jay Sabale. Magandang tanghali po sa inyo.